Yes, sa mundong puno ng ingay, may isang lalaking tahimik, ngunit siya ang huling makakatayo. Karamihan sa tao ay pumapasok sa mundo na umaasang tatanggapin sila. Nagpapakita sila ng labis na anyo, pinapalaki ang bawat kilos at nagmamadaling ipakita ang sarili para sa atensyon. Sa mata ng lipunan, ang lakas ng boses ang pinapahalagahan, hindi ang lalim ng pagkatao. Pinupuri ang mga mabilis, matapang at palaging tumutugon. Dito, nagiging laro ang manipulasyon. Ngunit tulad ng bawat laro, may huling hamon at hindi ito maingay. Hindi madaling basahin ang sigma. Hindi siya sumusunod sa agos ng lipunan. Wala siyang interes sa pakikibagay, pagpapanggap o pagiging popular. Habang ang iba ay ginagamit ang emosyon bilang sandata, pinipili ng sigma na manahimik. At walang mas nakakatakot sa tao kaysa sa isang hindi mahuhulaan. Ang manipulado ay epektibo lamang kapag may pangangailangan ang target, paghanga, pagtanggap at atensyon. Ngunit ano ang nangyayari kapag walang maiaalok sa kanya? Naguguluhan sila. Lumalakas ang kanilang panik, mas nagpupumilit sila at sa huli, sila rin ang nadudurog sa sariling galit at pagkabigo. Tingnan natin ang 10 dahilan kung bakit ang sigma ang huling boss sa larong emosyonal. Una, tinutigil niya ang apoy sa halip na labanan ito. Hindi ka nananalo sa pamamagitan ng pagsagot sa drama. Nanalo ka sa pagtanggi sa pagpapatuloy ng apoy na iyon. Habang ang iba ay nahuhulog sa gulo, ang sigma ay hindi lumalapit sa digmaan. Hindi siya sumisigaw, hindi rin pumupuna. Tinatanggal niya ang panggatong sa drama, ang kanyang atensyon. Hindi ito kawalan ng aksyon, ito ay estratehiya. Ang ilang apoy ay mas mabilis na nawawala kapag walang oxygen. Pinapatigil niya ang pag-apoy. Ang kanyang katahimikan ay presyon, mabagal, tahimik, ngunit matindi. Habang sila ay mas nagsisikap, mas lumalalim ang kanilang pagkabigo. Ang katahimikang ito ay nagpapakita ng kanilang sariling insecurities at takot. Ikalawa, pinapatay niya ang kawalang kapanatagan sa pamamagitan ng pagiging walang pakialam. Hindi mo kailangan patahimikin ang kritiko, sapat na ang hindi pagresponde. Ang kawalan ng kapanatagan ay nagdudulot ng pagnanais kontrolin ng iba. Karamihan ay sumusuko o nagbabalik ng sama na pinapalakas lamang ang manipulador. Ang sigma, hindi siya nakikilahok, hindi siya naaapektuhan ng insulto o papuri. Ang kanyang katahimikan ay nagigulo ang istruktura ng manipulasyon sa isang galaw lamang, tahimik, hindi mabasa at hindi maapektuhan. Ikatlo, pinipili niyang huwag laruin ng laro. Hindi ka maaaring maging piyong kapag hindi ka pumayag sa board. Ang mga manipulador ay nabubuhay sa tensyon at utang na emosyonal. Ngunit nakikita ng sigma ang kabuuan at hindi pumapasok sa laro. Hindi niya ipinagpapalit ang kapayapaan para sa drama. 4. Gumagamit siya ng hangganan bilang proteksyon. Ang paindang hindi ay hininegosasyon. Maraming tao ang natatakot magtakda ng limitasyon. Ngunit sa sigma, ang hangganan ay lakas. Hindi maaaring manipulahin ang isang taong matatag sa kanyang desisyon. 5. Inaalis niya ang halaga ng spotlight. Pinapansin ng mga manipulador ang imahe kaysa sa nilalaman. Sila ay umaasa sa papuri at atensyon. Ang sigma, mas pinipili niyang lumakad sa anino, hindi naghahanap ng kredito. Ang kanyang impluwensya ay hindi nakadepende sa popularidad at kapag umalis siya sa spotlight, hindi lamang siya nawawala, dinala niya rin ang ilusyon kasama niya. 6. Hindi siya banta hanggat hindi mo siya nilalampasan. Tahimik, ngunit may kalkuladong lakas. Nagmamasid siya ng maingat. Karamihan ay nagkakamali sa katahimikan bilang kahinaan hanggang sa lumampas sa kanya. Nangyari ito at hindi mo maririnig ang kanyang reaksyon. Biglang mawawala siya kasama ang lahat ng kanyang kontribusyon sa mundo mo. 7. Hinahayaan kanyang ipakita ang sarili mo. Pandas salitas ka natututo siya. Bawat taktika, kahinaan at manipulasyon ay nakikita niya. Hinahayan niya ang ilusyong kontrol sa iyo. Habang siya ay nakamasid, nag-iipon ng impormasyon at nagbabalak ng aksyon sa tamang oras. 8. Hindi siya naghahanap ng pagtatapos. Hindi siya kailangan ng pangwakas na salita o paglilinaw. Interesado siya sa katahimikan at kapayapaan.
Hindi niya hinahayaan ang kalituhan na kontrolin siya. Gumagalaw siya ng tahimik, ngunit makapangyarihan. Siyam, hindi siya nagre-react, bagkus nagbabago. Iniisip mo na natalo mo siya? Hindi, pinapalakas niya ang sarili, ginagamit ang mga pagkabigo bilang blueprint. Kapag napagtanto ng iba na hindi siya nasira, huli na, wala na siyang abot sa kanila. Siyam, siya ang hindi nila mapapalitan. Ang kawalan ng pagsunod ng sigma ang unang nagiging dahilan ng pangungutya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakikita ng lahat ang epekto niya. Iba ang enerhiya kapag wala siya. Mas maliwanag, ngunit mas walang laman. Ang lalaking hindi nila maintindihan ay nagiging hindi nila mapigilang isipin. Sa huli, hindi siya malakas dahil wala siyang emosyon. Malakas siya dahil nakikita niya ang laro, ngunit tumatangging laruin ito. Hindi niya pinapalakas ang ingay, hindi niya sinusunod ang pressure. Sa mundong pinipilit ang reaksyon, siya ang nag-iisang may kontrol sa salamin at sa kanyang katahimikan doon sila nadudurog.